Ang bayan ay may kanser na panlipunan na kailangang ibilad sa templo ng sambayan ng Pilipino. At sa hanggahang ito, sisikapin kong maikintal ang iyong kalagayan ng buong katapatan. Nang walang itinatanggi, itataas ko ang lambong na nagtatago sa kalinisan, na ipinagpapakasakit ang lahat sa katotohanan, maging ang pag-ibig sa sarili, sapagkat bilang anak, talos kong ako man ay may sarili ring pagkukulang at katuwaan. Ang aklat ay nagkakaroon ng mga bagay na ngayon lamang may magsisiwalat. Napakasira ng mga ito, kaya't sino man ay walang sumalang. Mga gahamang praile, mga sakim na opisyalis, sila ang nag-aari sa ating bayan. Susulat tayo sa Espanya. Paano? Hulagat bingi ang Espanya. Hindi niya naririnig ang ating mga daing. Hindi niya nakikita ang ating mga pagdurusa. At sa halip, ginawa tayong tapunan ng mga inutil na mga kriminal na siya nag-aari sa atin. Alam kong mas marami sa inyong natatakot. Pero matakot kayo sa inyong mga pamilya. Tinanggalan na tayong pagkatao at dignidad bago pa tayo kumilos. Tatahimik na lang ba tayo? Hindi! Handa ba kayong lumaban? Oo! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! Mga kapatid, narito na rin magsikat. Anong sigaw ng naapi? Mabuhay para sa kalihan! Ilabas niyo ang inyong sidula! Ulitin natin ang sidula! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! Nombre y apellidos. José Rizal Mercado y Alonso. Edad. Perdón, Remy Di Preguntad. Edad. 45 años. Profesión. Médico. Conoce a Bonifacio, el fundador de Katipunan. Na si Coronel, nakikiusap ako. Huwag niyong idadamay ang pamilya ko rito. A, A. B, B. C, C. C, Che. D, D. E, E. F, F. Eje. Ehe. Urok. Muy buen, Pepe, muy buen. Minsan daw, may isang batang gamo-gamo na naaakit sa liwanag ng apoy. Maski anong paalala ng kanyang ina na huwag siyang lalapit sa apoy, ay lapit pa rin siya ng lapit. At tuluyan na siyang namatay. Gustong-gusto niya ng liwanag ng apoy, kaya sinuway niya ang bilin ng kanyang ina. Lumipad siya ng lumipad palibot sa apoy, palapit ng palapit sa apoy, hanggang sa magliyab ang pakpak niya. Piso traidor. Dr. Jose Rizal. No, Coronel.